Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng high school league, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisahan na natin ang chapter 159 ng International League. Halos magpalitan na nga ng punto sa magkabilang kupunan at talaga namang walang may gusto magpatalo sa mga ito. Ngunit, dahil sa ginawang pagpuntos itong si Kogure, nagawa na naman nilang madagdagan ang kalamangan sa Ryukufu na labis na ikinainis talaga ng gusto nitong si Tochiya. Kaya naman, ipinangako nito sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat upang mabawi lamang ang kalamangan sa Shoku. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Ryukufu ang bola at dinadala na ito ni Tochiya pupunta sa kanilang basket. Habang binabantayan nito ng maigpit ni Sendo, nang biglang hinawakan ni Tochiya ng kanyang dalawang kamay ang bola at takmang titira ng isang tres. Habang si Sendo naman ay biglang tumalon at sinabayan si Tochiya sa binabalak nitong pagpuntos. Subalit, laking gulat ni Sendo dahil hindi itinuloy ni Tochiya ang kanyang tres. Ano? Isang fake? Patay! Naloko na! Pero hindi niya naman pwedeng i-dribble ang bola. Ano kaya ang kanyang susunod na plano? Yan ang sabi ni Sendo sa kanyang sarili. Habang si Tochiya naman ay biglang ipinasa ang bola papunta kay Keiji. Sabay lusot sa depensa ni Sendo. Keiji! Alam mo na ang dapat mong gawin! Bilisan mo! Ibato mo na ang bola sa ating ring! At ako na ang bahalang tumapos dito! Yan ang sigaw ni Tochiya na naging dahilan para agad na ibato ni Keiji ang bola papunta sa kanilang basket. Habang si Tochiya naman ay agad na tumalon at kinuha ang bola sabay gumawa ng isang alley-oop slam dunk na ikinatuwa talaga ng buong manonood. Dahil na nga sa nagawang maipasok ni Tochiya ang kanyang slam dunk sa kanilang basket. Wow! Napakaangas ng galaw na yun ah! Kakaiba talaga ang tandem nitong sila Tochiya at Keiji. Wala na talaga makakatalo sa duo na to. Sige Tochiya at Keiji, tuluyan nyo na pabagsakin ang kupunan ng Shoku. Huwag nyo na silang hayaan pa na makapuntos dito. Pilitin nyong mapigilan sila at pilitin nyong makuha ang bola upang tuluyan na nating makuha ang takbo ng laban na to. Ngayon, dalawa na lang alamang nila sa atin. Siguradong kayang-kaya na nating bawian ang kalamangan sa kanila. Go Ryukufu! Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Ryukufu. Nice one Tochiya at Senji! Ang ganda ng alley-oop na ginawa nyo! Natutuwa talaga ako kapag nakikita kong ganyang laro nyo. Sige lang, ipagpatuloy nyo lang yan. At huwag kayong susuko dahil tayo pa din ang mag-ahari dito sa ligang ito. Ngayon, nawala na ang dawan sa bracket, siguradong tayo na magkakampyon dito. Yan ang sigaw ni Coach Cherry na biglang sumigaw itong si Ayako. Shoku, huwag niyong hayaan na magtagumpay ang Ryukufu sa pagkuha ng kalamangan sa atin. Tandaan nyo, nagawa na nating talunan ang dawan. Kaya naman, siguradong basic na lang sa atin ang mga manlalaro ng Ryukufu. Ngayon, ihanda nyo na ang inyong opensa at ipakita nyo sa kanila na hindi nila tayo magagawang pigilan. Sige, Shoku, tambakan nyo pa ng malaki ang Ryukufu. Yan naman ang sigaw ni Ayako na talaga namang hindi nagpapatalo sa coach ng Ryukufu. Habang si Sendo naman ay napatitig din ng seryoso kay Tochiya. Tama na Tochiya, ngayon hindi na ako maipaglaro sa'yo dahil tapos na ang aking warm-up. Kaya naman, ihanda mo yung sarili mo dahil tatalunin kita sa laban na to. Ngayon, simulan na natin ang totoong laro Tochiya. Kaya huwag ka na magpipigil pa dahil hindi na din ako magpipigil hanggang sa matapos ang laban na to. At pagtapos ng laban na to, titiyakin ko sa'yo na kami ang matitirang nakatayo dito. Yan ang sabi ni Sendo sa kanyang sarili na talaga namang sobrang seryoso. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shoku ang bola at tinadala na ito ni Fujima papunta sa kanilang basket. Mga kasama, sa atin ulit ang opensa. Ngayon, kailangan natin masigurado na makakapuntos na tayo ngayon. Yan ang sigaw ni Fujima habang si Keiji naman ay biglang binantayan ng maigpit si Fujima. Sige Fujima, subukan natin ang tunay mong galing. Subukan natin kung kaya mo nga ba talagang makapuntos sa depensa namin. Yan ang sabi ni Keiji. Grabe, ang taas talaga ng kumpiyansa ng mga manlalaro ng Ryukufu na kahit lamang kami sa laban, halos hindi man lang sila nakakaramdam ng kaba sa kanilang mga dibdib. Bagkos, mas lalo pa silang ginaganahan kapag malalakas ang kanilang kalaban. Mahalin tulad talaga sila kay Hanamichi, hindi marunong sumuko. Yan ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili.
sabay atake na sobrang bilis sa depensa ni Keiji na bigla niyang ipinasa ang bola papunta kay Kogure. At nang hawak na ni Kogure ang bola, agad naman itong naghanda para tumira ng isang tres. Hoy Senji! Bantayan mo agad at pigilan ng nakasalamin na yan! Huwag mo siyang hayaan na makatira ng libre sa tres! Kaya naman, bantayan mo siya ng mahigpit at huwag bibigyan ng kahit kaunting espasyo! Yan ang sigaw ni Coach Cherry na naging dahilan para agad na bantayan nga ng mahigpit ni Senji itong si Kogure. Habang si Kogure naman ay talaga namang sobrang nahihirapan sa ginagawang pagdidepensa ni Senji sa kanya. Hoy Boy Labo! Gumawa ka na ng paraan para maipasok ang bolang yan! Dahil mauubusan na tayo ng oras! Kaya naman, kailangan nyo nang maitira ang bolang yan! Yan ang sigaw ng mga tropa ni Hanamichi na naging dahilan upang agad na itira ni Kogure ang bola papunta sa kanilang basket. At dahil sa nagmamadali nga si Kogure at talanganin ang kanyang tira, sumablay ang bola sa kanilang basket na ikinatuwa talaga ng coach ng Ryukufu. Ayos! Sumablay ang tira ng nakasalamin. Mukhang natataranta na din siya at hindi makapag-focus sa laban. Kailangan na namin itong samantalahin. Kailangan makuha namin ng rebound para mapunta talaga sa amin ng tuluyan ang momentum ng laban na to. Sige Hikaru at Michael! Kunin niyo ang rebound at huwag niyo hahayaan na makuha ng Shouko ang bola. Dahil sa atin dapat ito mapunta. Yan ang sigaw ni Coach Cherry. Habang si Hikaru naman ay agad na tumalon at makukunin ang rebound. Kayong mga taga-Shouko, huwag na kayong umasa pang makukuha niyo ang bola sa amin. Dahil sa oras na to, sisiguraduhin namin na kami lang tatanghalin na hari dito sa International League. Kaya naman, huwag na kayong umasa pa na kayo mananalo sa laban na to. Dahil hanggang pangarap na lang ang matalo nyo kami sa laban na to. Yan ang sigaw ni Hikaru. Sabay kuha ng rebound. Nice one Hikaru! Ang galing mo talaga! Wala man lang nagawa sa'yo ang mamalalaro ng Shouko pagdating sa rebound. Sige Hikaru, ipasa mo na ngayon ang bola para sa atin na ulit ang puntos. At makuha na natin ang takbo ng laban na to. Yan ang sigaw ng mga tagahanga ng Ryukufu. Habang si Hikaru naman ay yakmang ipapasa ang bola sa kanyang kakampi. Na biglang nagulat si Hikaru na sobra dahil biglang nawala ang bola sa kanyang mga kamay. Ano? May sumundot sa bola ang hawak ko. Pero ang pagkakaalam ko, walang tao sa paligid ko o kahit sa ilalim ko. Kaya naman, sino naman kaya makakasundot sa bola ang hawak ko? Yan ang gulat na sabi ni Hikaru sa kanyang sarili. At nang paglingon nito sa kanyang likuran, nakita niya si Hanamichi na hawak na ang bola. Habang si Hanamichi naman ay agad na tumalon at gumawa ng isang slam dunk. At sa pagkakataon na to, wala na nakasabay pa sa kanya. Kaya naman, naipasok ni Hanamichi ang kanyang slam dunk sa kanilang basket na naging dahilan upang maitaas ulit nila sa 4 na puntos ang kalamangan sa Ryukufu na labis na ikinatuwa talaga ng buong tropa ng kupunan ng Shouko. Ayos! Nice one Hanamichi! Ang usay ng steal mo sa bola at ang usay ng ginawa mong slam dunk. Sabi na nga ba, hindi mo hahayaan na basta-basta lang kayo mapipigilan ng kupunan ng Ryukufu. At oo, nagawa nga makuha ni Hikaru na yan ang rebound. Pero hindi ibig sabihin nun ay magagawa na din niyang makapuntos dito. Baka nakakalimutan nyo ngayon ang kalaban nyo ngayon. Ang inyong hindi talaga magagawang ma-predict. Sige Hanamichi, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Huwag mong hahayaan na makabawi pa ang kupunan ng Ryukufu sa inyo. Yan ang sigawan ng mga tropa ng Shouko. Ang husay mo talaga Hanamichi. At ang ganda ng ginawa mong sundot laban sa Hikaru na yan. Dahil dyan sa ginawa mong slam dunk, nagawa na ulit nating maitaas sa 4 na puntos ang kalamangan sa Ryukufu. Ang galing mo talaga. Ipagpatuloy mo lang yan Hanamichi. Huwag mong hayaan na makabawi pa sila sa atin. Yan ang sabi ni Ryota na talaga namang sobrang natutuwa sa ginawang pagpuntos nitong bida natin. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Ryukufu ang bola at tinadala na ito ni Tochiya papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng maigpit ni Sendo. Hoy Sendo, ano na? Nakakainip ng laro mo ah. O baka naman, wala ka talagang laro na ipapakita sa akin. Dahil kung meron ka man na dapat na ipakita sa akin, ipakita mo na. Pero kung hindi mo yan may papakita, siguradong mamalasin kayo sa amin. Dahil kahit lamang kayo ngayon, sinisigurado ko naman na kami pa din naman nanalo sa laban na to. Yan ang sabi ni Tochiya. Sabay atake ng sobrang bilis sa depensa ni Sendo. Subalit, dahil sa seryoso na din itong si Sendo, nagagawa na nitong makasabay sa opensa ni Tochiya sa kanya na naging dahilan upang mahirapan na si Tochiya sa depensa ni Sendo. Mukhang humihigpit ata ang depensa ni Sendo ah. Nabasa niya bang gagawin kong galaw? O sadyang naunahan niya lang ako sa gagawin kong pag-atake? Buisit, sobrang higpit ng depensa niya ngayon. Yan ang sabi ni Tochiya sa kanyang sarili na talaga namang sobrang nahihirapan sa depensa ni Sendo. Ano na Tochiya? Hindi ka ba makalusot sa depensa ko? Ano ba yung ginagawa mo? Mukhang nagulat ka ata sa depensa ko ah. At parang nakakaramdam ka na ata ng kaba.
Ngayon, dito na magsisimula ang iyong pagbagsak. Dahil sa oras na to, ipaparamdam ko sa'yo ang bagong Sendo. Dahil hindi na ako yung Sendo na una mong nakalaban ng Winter Cup. Dahil ang Sendo na nakalaban mo ngayon, ang siyang tatalo sa kupunan na sinalihan mo. Yan ang seryosong sabi ni Sendo. Hoy Tochia, ipasa mo na ang bola dali! Dahil masyado mahigpit ang bantay ng Sendo na yan sa'yo. Kaya naman, ipasa mo na! Yan ang sigaw ni Coach Eri. Habang si Tochia naman ay agad na ipinasa ang bola papunta kay Senji. At nang hawak na ni Senji ang bola, agad naman itong tumalon sabay tumira ng isang tres. At sa pagkakataon na to, hindi na siya nagawang sabayan pa ni Kogure. Dahil na nga sa napapagod na ito sa kakatakbo, kaya naman, nangihina na ito at hindi na magawa pang makasabay sa mga manlalaro ng Ryukufu na naging dahilan upang malibre na nga itong si Senji at nagawa nitong maipasok ang kanyang tira sa kanilang basket na naging dahilan upang maibaba na nila sa 1 punto sa kalamangan sa Shoku. Nang biglang tumunog na nga ang huling 2 minuto na labis na ikinagulat talaga ng buong manonood dahil huling 2 minuto na lang ang natitira para sa huling yugto ng laban. At dito na nagtatapos ang Chapter 159 na International